Umakyat na po sa 26 ang patay dahil sa pananalasa ng habagat ayon sa PNP. Sa Baguio City, pinagluluksa ang 10 namatay sa landslide. Ang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, idedeklarang no-build zone ang pinangyarihan ng pagguho. At mula sa Baguio City, saksila si Marisol Abduraman. Marisol? Tuluyan ang tinapos ng mga otoridad ang search, rescue and retrieval operation sa landslide sa Giselle Surong dito sa Baguio City. Ito'y matapos ang makita ang dalawa pang natitirang mga biktima. Hindi napigilan ng babaeng ito ang kanyang emosyon nang masilayan ang labi ng kanyang kapatid na nakaburol sa isang chapel sa Baguio City. Magkakasamang nakaburol doon ang 7 sa 10 nasawi sa landslide sa barangay Giselle Surong. 3 henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpuan kasama ng kanyang ina. Pinakahuling na-recover ang labi ng lolong 64 anyos at kanyang apong si Elisha Grace, 8 anyos. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang amang si Jerwin. Higit pa sa sugat niyang tinamo nang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na magka-landslide. Bago nangyari ang pagguho, tila nakaramdam na raw ang bata na may masamang mangyayari. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. Umiyak siya. Pero hindi kami nakinig sa yung nanay niya. Okay lang yung anak, sabi niya. Huminto naman na yung ulan. Pero kalaunan, nakarinig sila ng malakas na kalabog. Nung ramdam namin, kulog lang. Pero nung kumulog, diretso na kami lahat, bumagsak kami lahat sa baba. May naririnig ako, ma'am, na umiiyak siya. Gumagano, parang iyak talaga. Kasi alam ko yung iyak ng anak ko. Pinapasok ko yung mga yero para makita ko siya. Hindi ko siya makita. Pero ang problema ay yung pan pala, nandun siya sa taas. 3 residente ang nasagip mula sa guho. Bale, 2 na discharge po sa hospital after the treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Ilan naman sa mga inilikas ang nagkakasakit na. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot. Patuloy na umapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas, lalo't may mga pag-uulan pa rin. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Sa datos ng PNP as of 2 p.m., di bababa sa 26 ang patay dahil sa pananalasa ng habagat, karamihan dahil sa landslide. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 800,000 pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Nasa 27,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Kasama rito ang halos 600 pamilyang inilikas dahil sa baha sa Dagupan City. Sa Barangay Lasip Grande, pahirapan ang pagtawid sa mga kalsada dahil sa malakas na agos ng abot-bewang na baha. Abot dibdib pa ang tubig sa looban ng barangay. Sa Calasiao, 21 barangay ang binaha at umabot sa mahigit 56,000 individual ang apektado. Nasa spilling level ang Marusay River. Base po sa ating monitoring, umabot na po tayo sa lagpas tao na tubig baha sa pinakamalalim na area. Lagpas taong tubig baha sa ating barangay Lungos, Lumbang at saka Talibao po. Sa Luna, La Union, problema naman ng ilang residente ang supply ng malinis na tubig. Nalubog kasi sa baha ang mga deep well. Nagrunong kami danom ulan, ma'am. Ayon sa LGU, nag-iikot ang mga fire truck para maghati ng tubig. Sa LGU po natin, meron po tayong sariling water refilling station na pwede po mag-refill yung mga community natin. Relief and recovery naman ang tututukan ngayon ng Baguio City Government, hindi lamang dito sa mga biktima ng landslide, kundi lahat ng mga naapektuhan ng masamang panahon. Samantala, Pia, sa ngayon wala tayong nararamdaman na pagulan o ng mga ambon. Sana nga tuloy-tuloy na maging maayos ang panahon dito sa lungsod. At live mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.